Nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Basahin natin ang unob ng Hines. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Yan. Hindi naman tayo marunong pa sa Diyos hindi ba? Makakagawa ang Diyos ng gusto niyang gawin at bawat gawa niya may wisyo. Minsan, mga kapatid, merong taong nakita si Kristong bulag. Kasama niya yung mga alagad niya, naglalakad sila. Ito ikang taong ito, pinanganak bulag mula pa sa tiyan. Bakit ikaw nagkaganyan yan? Sa tiyan pa lang, bulag na. Sino ba may kasalanan? Nanay niya, tatay niya. Sabi nung mga alagad. Mabuti basahin na po natin sa Biblia. 9 ng 1. At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad na nangagsasabi, Rabi, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang mga magulang upang siya'y ipanganak na bulag? Sino ay kami kasalanan dyan, Panginoon? Sabi ng mga alagad ni Kristo. Biro mo, pinanganak bulag, kawawa naman, di ba? Sino kaya may kasalanan dito? Nanay niya, tatay niya, o siya? Para siya ipanganak na bulag. Ano ang sagot ng Panginoong Hesus? Pakinggan niyo po. Sumagot si Jesus, hindi dahil sa ang taong ito ay nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Kita niyo? Hindi naman kasalanan na magulang. Ikaw ba magulang? Gusto mo ba magkaanak ang bulag? Ikaw naman, ang tao mismo, gusto mo ba bulag ka? Pero, hindi dahil sa ang magulang niya may kasalanan o siya man, sapagkat kaya ginawa siya ng Diyos na bulag para mahayag sa kanyang gawa ng Diyos. Ano ibig sabihin? Tayong mga tao, gawa ng Diyos. Ang Diyos ang bahalang magdisenyo. Yung duling, wag mo nating hahamakin yun. Bakit? Special yun eh. Ilan ba tayo ngayon dito? Walang duling. Tamo? May duling ba dyan? Walang duling ako nakita. Ibig sabihin yung pagduling ka, special ka eh. Oh, wala namang bulag dito ngayon. Ibig sabihin, special ang bulag. Oh, kung gumawa ang Diyos halimbawa ng mababa, maganda yun. Sabi nga ng kawikaan nung matatanda nung araw, ang mababa ay maganda, may puri at may buhay pa. Sabi nung matatanda. Sabi naman ng Biblia, ang mababa itinataas, ang nagpapakataas ay ibinababa. Kita nyo? Pag ang tao, pagkaganda-ganda, kuminsan nayabang eh. Lalo na, maganda na, matalido pa, marami pang pera, ay akala mo na kung sino eh. Kaya kuminsan nakakasama sa tao yung masyado maganda. Kaya ang Diyos, merong karapatang gumawa ng pangit. Para ma-realize mo, pangit ka na nga, sisimangot ka pa. Wag naman ganun. Ngumitikap yung pangit eh, naaalis pagka ngumingiti. At hindi naman dapat hamakin nung magaganda yung pangit. Kasi ipinaaalala sa atin, ang Diyos versatile. Makagagawa siya ng gusto niyang gawin. Wala tayong maaaring ireklamo. 9:20 ng Roma. Pakinggan nyo. Ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya? Bakit mo ako ginawang ganito? O wala bagang kapangyarihan sa putik ang magpapalyo upang gawin sa isa lamang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at ang isa'y sa Sino ikahihi? kaya kataong tumututol sa Diyos? Masasabi ba nung bagay na ginawa dun sa gumawa sa Kanya, ba't mo naman ako ginawang ganito? Pwede ba sabihin niyo? So, nakakagawa ang Diyos ng iba-iba. Lahat ng tao, duling, bulag, may kapansanan, may kapintasan, Diyos ang gumawa. Basahin natin sa Exodo. Pakinggan nyo sa Kapitulo 4 ng Exodo, versikulo 11. At sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi? O bingi? O may paningin? O bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon? Sino raw po ang gumawa ng lahat ng tao? Na yung mga sinasabi, yung mga baklara, walang kaligtasan, sinusumpa, wala lang pong malay sa Biblia yun. Kaya nga dito sa amin, nagkakaroon sila ng pag-asa sa buhay. Nakikita nila na kahit bakla ka, kahit tomboy ka, kahit silahis ka pa, kahit lalaki ka, kahit babae ka, pare-pareho lang naman tayo sa Diyos eh. Roma 2:11. Basa.
sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. God is not a respecter of persons. Ngayon, kung hindi siya nagtatangi ng tao, lahat ng tao gusto niyang maligtas. 3:9 ng ikalawang Pedro, pakinggan nyo. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us, ward not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Sa Tagalog, Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba. kundi, Di mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi, kundi ang lahat ay magsipagsisi. hindi niya gusto sino man mapahamak eh. Tomboy kay bakla, kahit sino ka pa. Ayaw ng Diyos na ang sino man mapahamak eh. Kaya lang naman mapapahamak ang tao kung hindi ka susunod sa Diyos eh. Pero kahit ano ka pang klaseng tao, pag sumunod ka, pakinggan nyo sa unang Korinto 6:9 hanggang 11. Ganito nakasulat. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nagsasababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, Ay, hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. kahit palagano ka kasamang tao eh, pwede ka namang maligtas eh. Yun ikang mga liko, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos yun, sabi ni San Pablo. Kahit yung mga mapangalo niya, mapakiapid, magsasababae, yung mga effeminate, yung mga nakikiapid sa kapwa lalaki, kahit masaki, magnanakaw, etc. Ganyan ang iba sa inyo, sabi niya sa mga kapatid na taga-Korinto. Pero binanal na kayo, inaring ganap na kayo. Oh, di ba yun ang sinasabi? Sa pangalan ng Panginoon Kristo. So pag ang tao sumampalataya, nagbalik loob sa Diyos, kahit ano pa ang pagkatao niya, yan po yan kapatid.